pinasasubmit na po ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim po ng pamumuno po ni Senator Pia Cayetano mga kabida. Ito hong si Zaldico ng apostilled sworn statement po. Ano po itong apostilled sworn statement? Ito po yung sworn statement po mga kabida na sinertify po na authentic mula sa ibang bansa mga kabida. Alright? Ito po ay para ho gamitin mga kabida sa ongoing investigation po ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol ho sa issue po ng korupsyon sa flood control projects mga kabida po. Okay? Ito, babasahin ko muna. Ito yung post po ng The Sunstar, mga kabida, Blue Ribbon Panel requests apostilled statement from Zaldico. Ayan. The Senate Blue Ribbon Committee chaired by Senator Pia Cayetano has asked the camp of former Congressman Zaldico to consider submitting an apostilled sworn statement addressing allegations raised by the 18 former Marines who testified on June 4, 2026. Host Legal Counsel Attorney Ray Rondain said, the request has already been relayed to the former lawmaker and will be communicated to him again for appropriate actions. We will relay the request, Rondain said on Thursday, following his appearance, mga kabida, din po sa Senado, sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, kahapon, mga kabida. Okay? So ito, magandang hakbang na po ito, mga kabida. At least, okay, ipinaabot na po sa pangunguna po, mga kabida, ni Senator Pia Cayetano at Rodante Marcoleta, ito hong request na mag-submit po ng sworn statement. Ito hong si Zaldico, mga kabida, patungkol ho sa issue po ng corruption sa flood control projects. Ito kasi yung gusto po ni Marcoleta po dati, mga kabida, nung panahon pa po ni Senator Ping Lacson bilang chairperson po ng Committee on Public Accountability of Public Officials o Blue Ribbon Committee po, mga kabida. Na kung hindi man po kayang magpakita si Zaldico in person, okay, during the investigation, at least kahit sworn statement lang po mula sa kanya na certified, mga kabida, ng isang otoridad sa ibang bansa kung nasan po siya ngayon, Okay, kasi yung una po, mga kabida, yung kanya hong video, okay, na kanyang inilabas, okay, sa kanyang page, maganda sana kung notarize yun, ibig sabihin, nakapag-panumpa po siya, mga kabida, po, okay, na yung lahat ng sinabi po niya, mga kabida, sa kanyang video po ay pawang katotohanan po, mga kabida. Kaya nga tinawag po ni Senator Ping Lacson yun, yung statement na yun, na walang probative value, kasi hindi ho nakapagpanumpa Ibig sabihin, parang scratch lang po, mga kabida, yung statement na yon. Okay? Kaya, yun yung dating suggestion po ni Senator Marcoleta, kay Senator Ping, na ipaalam po kay Zaldico, na dapat mag-submit po siya ng apostilled sworn statement bilang basis po, mga kabida, ng Senate Blue Ribbon Committee under Senator Ping Lacson's watch, mga kabida, okay, sa investigasyon, itong apostilled sworn statement. Alright? So, at least ito magandang development ito, mga kabida, titingnan natin kung tutugon ba dito si Zaldico. Kasi napaka-crucial po, mga kabida, itong testimonya po, ni Zaldico, mga kabida, dito ho sa issue po ng flood control. Bakit? Unang-una po, ang dami po siyang sinabi po doon ho sa kanyang video, mga kabida. Okay? Na kailangan hong i-validate, ma-verify po, mga kabida, po. Pero mas maganda kung naka-notarize. Ibig sabihin, mga kabida, yung lahat ng mga sasabihin po niya, pawang katotohanan po yun, mga kabida, po. Okay? At kung siya po ay magsisinungaling po doon, siyempre, kaso yung aabutin po niya, mga kabida, po. Okay? Pero mas maganda para sa akin, kung hindi lang po sworn statement ang kanyang isasubmit, okay? Kundi
yung personal testimony talaga, no? Live testimony sa pamamagitan po ng Zoom. Pwede naman po yun kasi yun yung uso na po ngayon, ano, mga kabida, through Zoom. Kapag hindi ho able ang isang tao, mga kabida, na magpakita physically po, ano, okay? And since ito hong si Zaldico ay nagtatago, okay, pinaghahanap po mga kabida, ano po, okay? Pwede ho siyang mag-Zoom sa kanyang appearance, mga kabida, sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Yun, kung meron pa pong susunod, ano, mga kabida. Kasi yung nangyari hong pagdinig po kahapon, hindi natin alam kung yun na po yung last hearing po nila, no, mga kabida. Kasi dalawa kasi yung Senate Blue Ribbon Committee po ngayon, ano, ito hong kay Senator Erwin Tulfo na bagong tatag po, ano, mga kabida. Kasi bago pong appointment sa kanya bilang miyembro po ng bagong leadership dyan po sa Senado, ano, mga kabida. Although, ayaw po itong tanggapin po, ano, ni Senator Alan Peter Cayetano, ano, kasi ginigiit pa rin niya na siya pa rin yung legit, ano, na Senate President, mga kabida, ano po. Okay? Pero nevertheless, ang importante po dito, mga kabida, no, na makakuha po ang Senado ng commitment mula mismo kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano, na siya po ay titistigo po, ano, mga kabida, sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee. Regardless kung kaninong panig yan, ano, kaninong komite. Okay? Blue Ribbon Committee ba ni Marcoleta o Blue Ribbon Committee ba ni Senator Erwin Tulfo po, ano, mga kabida. As long as meron pong commitment mula kay Zaldico na siya po ay mag-testify. Yun yung pinakamahalaga po, ano, mga kabida. Kasi para sa akin po, ano, wala kong sino mang testigo patungkol ho sa flood control projects na pinaka-credible para sa akin. Kundi ito hong si Zaldico, ano, mga kabida. Okay? Bakit? Kasi unang-una po, siya po ay dating chairman ng House Committee on Appropriations. Okay? At siya po ang pinagbintangan po, mga kabida, na mastermind sa nangyaring insertions, ano, ng billions of pesos po, ano, mga kabida. Diyan po sa 2025 national budget. Alright? Inamin naman po niya yan, ano, sa kanyang video na meron po siyang in-insert po. Alright? At ito po ay ginawa niya, mga kabida, sa utos daw ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? O, see? So, mas mahalaga po, ano, na meron po commitment mula kay Zaldico. Although, this is the first step, ano, para mapaabot po sa kanya, mga kabida, ano po. Okay? So, since sinabi po, mga kabida, ni Attorney Rondain, yung kanyang abogado, na napaabot na raw kay Zaldico yung request po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida. So, aantayin po natin yung tugon po niya dito, ano. Kung siya po ay magsasubmit po ng apostilled sworn statement, magandang hakbang po yun, ano, mga kabida. Kasi kahit na po hindi ho siya magpakita po, at least pwede natin gamitin yun, mga kabida, yung apostilled sworn statement po niya kasi nakanotarize yan, Okay? Bilang parte po ng ebidensya, mga kabida, okay, dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, okay, patungkol ho sa kanyang testimony sa mga nalalaman po niya, mga kabida, patungkol ho sa flood control scam. Okay? So, yon. Lalong-lalo na po, mga kabida, yung issue po ng money scheme delivery po, ano? Gamit po ang mga maleta po, mga kabida, ano po? Kasi napaka-controversial itong maleta delivery scheme po, ano, mga kabida, kasi ang dami hong tinutukoy po, ano, ng mga personalidad dito na nakatanggap, Okay? Dito pa lang, mga kabida, sa mga pahayag, ano, mula sa mga dating sundalo, okay, itong 18 Marines, ano, mga kabida, napaka-crucial po ito. Kasi lahat ng mga idinawit po nila ng mga pangalan na kanilang binigyan po ng mga maleta po, ano, mga kabida, puro po dininay itong kanilang mga statements. Itong kanilang aligasyon po, ano, mga kabida. Okay, so ang makapagpatunay po dito, mga kabida, sa sinabi po ng 18 Marines, ay walang iba kundi itong si Zaldico. Kaya nga, napakahalaga po, ano, yung kanyang participation ho dito, mga kabida, sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. Alright? Kasi yung statement po ni Zaldico, yun yung magko-corroborate po, mga kabida,
dito sa sinabi po ng mga dating sundalo. Okay? Kapag magko-corroborate po mga kabida yung statement ni Zaldico dito sa sinabi ng mga dating sundalo po, maganda po ito, ano, mga kabida. Dahil nagpapatunay lang po mga kabida na totoo po ang sinabi po ng mga dating sundalo, mga kabida. Alright? So, yun po, no? Kung makapag-provide po si Zaldico ng mga ebidensya po mga kabida patungkol sa money delivery scheme, mas mabuti po. Okay? I'm sure, meron po siyang ebidensya dyan, ano? Kung totoo man po yung money delivery scheme po mga kabida, no? Na sinabi po ng mga dating sundalo po, ano? Okay? Siyempre, may listahan yan eh. Kung totoo yun, may listahan yan kung sino-sino yung mga politiko, mga personalidad, mga kabida na binigyan po niya ng mga maletang puno po ng pera, no, mga kabida. Yan yung aabangan po natin sa susunod na kabanata po, ano, mga kabida. Okay? Yan, kung mangyayari yung susunod na hearing po ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senator Rodante Marcoleta po, ano, mga kabida. Pero mas maganda po, kung hindi po ito matutuloy, dun ho sa committee hearing po ni Senator Erwin Tulfo, ano, pwede ho nilang i-adapt yun. Okay? Mas maganda, kung wala naman pong itinatago po mga kabida, ito hong si Senator Erwin Tulfo, okay? Kasi nabanggit yung kanyang pangalan po mga kabida, no? Sa testimony po ng mga dating sundalo. Okay? Kung hindi po totoo yun at wala ho siyang itinatago, okay, pwede po niyang i-adapt yung initial investigation po ng Marcoleta-led Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida. Pwede niyang ipagpatuloy yun. Okay? At kung meron pong sagot na po itong si Zaldico, pwede po nilang gamitin yun mga kabida sa kanilang investigasyon. Alright?